Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat. Mga kaibigan, welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Dito lamang po sa inyong himpilan, DZRB Radyo ng Bayan, 738 kHz sa inyong talapihitan. At syempre, isinasahing papawid din sa aming sister station na DWBR-FM. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner. Walang kupas sa kagandahan at kaseksihan ang direktor ng Department of Trade and Industry, yung kanilang PR division, si Ms. Thelma Dumpit Murillo. Ma'am Thelma, good morning! Good morning, partner Tess, at syempre sa ating mga suking taga-subaybay. Welcome po muli sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. Partner, wala ka last week. Na-miss ka namin. Oo nga, kayo rin. Namimili ka naman ng regalo para sa akin. Ililinya natin yan. Oo, kasi December na ngayon. Unang linggo sa buwan ng Disyembre. At baka yung iba sa atin, dahil sa napakaraming sakuna na nangyayari, nakalimutang magpapasko na. Yun na nga Diba? So, ikaw naman kasi, hindi ka yata nag-celebrate ng Pasko. Wala sa aming Christmas, pero meron kaming mga year-end na, syempre, mga gift din, di ba? Gift-giving. Gift-giving, oo. Oo. Kasi naman dapat ang pamimigay ng regalo, hindi naman kailangan na nakabalot sa magandang papel. At saka hindi naman isang araw lamang yan sa isang taon. Partner. Oo, tsaka hindi na uso ngayon yung binabalot, diba? Kahit walang balot, yung iba nga, dyaryo lang yung pinapang-wrap nila Pwede na yun. Correct. So, dahil ang pinag-uusapan natin ay Pasko na at mga regalo, yan ang ating pag-uusapan din sa umagang ito. Ayun. May sinasabi dito si Marela. Ano yung Marelas? Ano sinasabi okay. So, ang ating edisyon ngayong umaga ay tungkol sa kumukuti-kutita, Director Thelma, at bumubusi-busilak. Diba yan yung yan ang kislap na mga bumbilya, kumukuti-kutita. Correct. So, kanta yun, diba? Kumukuti-kutita. Ayan kumanta Pahingin naman dyan, pasakali. So, nandiyan naman sa linya natin ang ating panauhin. Nasa line na natin. Para po sa edisyong ito, mga kaibigan, ang ating tema, kumukuti-kutitap, ayan, bumubusi-busi lang. Sa ating first segment na Maging produkto ka man. Kay Director Thelma, nasa line na natin ang presidente ng Bukluran sa Kabuhayan. Okay. Let's welcome to the program. Si Miss Norilyn Llagas. Good morning, Ma'am Norilyn. Hey, good morning po, ma'am. Kumusta po kayo? Okay naman po. Ayan, medyo maugong yung ating, wala na bang ibang pwedeng magawa dito. Anyway,
Malinaw naman yung kanyang tinig na narinig natin. Kumusta po ang inyong organisasyon, itong Bukluran sa Kabuhayan? Ay, sa ngayon po, ma'am, okay naman po kami. Ano ba yung mga ginagawa ng bukluran sa... sorry, I forgot yung huli. Sa Kabuhayan. Ano po ang pangalan ninyo? Ay, Norilyn Llagas po. Hindi po, yung inyong organisasyon, bukluran sa... Ay, Bukluran sa Kabuhayan po. Ayun. Ano po yung ginagawa ng bukluran sa Kabuhayan? Ay, lahat po, ma'am, na mga handicraft na doon po sa amin. Ay, katulad po ng ano? Mga hamper, at saka may mga lampshade, Ayun. bakbakruk, may sinamay. Oo. Saan po nakabase ang inyong pong organisasyon? Ay, nasa Anislag Resettlement Site po kami, ma'am. Ayun. At yung pong skills training, meron po ba kayong, nag-undergo po ba kayo sa skills training o ito po ay isang kaalaman na dati na ninyong alam? Nung simula po kasi kami, ma'am, sa isang organization, madami po kasing nagpa-training sa amin. Tapos po, bigla kami ng isang asosasyon, nagigipong livelihood. Ayun. At gaano kalaki po ang inyong organisasyon? Po, ma'am, ang worker ko po ay nasa 75. 75? Opo, person po sila. Partner, may tanong ka ba kay Norlyn? Sigurado may mga programa sila para dun sa mga miyembro ng organisasyon. Pwede bang malaman namin yon, Miss Norilyn? Opo. Yung plano ko po ngayon sa organization, kung may training pa po kami, at ang target po namin ngayon is 2014 is houseware po yung gusto namin ipato kasi po para mabago naman po yung ginagawa nila. May mga suporta kayong ibinibigay sa bawat miyembro? Ay, mayroon naman po kasi po sila, active po sila. Pag ganito may trabaho po kami na medyo marating na order, lahat po sila pumupunta sa atin. Okay. Saan po nakabase itong Bukluran sa Kabuhayan? Ay, dun po sa Anislag Resettlement Site at Daraga, Albay po. Sa Albay pa. Naku, edi syempre kapag may mga kalamidad doon, unang-una kayong naaapektuhan din. Ay, opo, ma'am. Yung inyong produkto, kumusta naman po ang kalagayan sa ngayon? Ay, okay naman po. Kami, simula po nung Typhoon Riming. Okay naman po. Malakas? Opo. Mabenta pa rin? Opo. Ano po yung sample ng inyong mga products? Ay, sari-sari po yung products po namin. Halimbawa po sa Bangwan Lips po, may basket po kami, may placemat, may hamper. Okay. So, yung pong mga evacuees sa balitaan po namin na tumutulong din kayo para sila'y mabigyan ng kabuhayan. Ano po yung experience nyo doon, kaugnay naman ho doon sa inyong mga livelihood program pagdating ho doon sa pagtulong sa mga evacuees? Eh, yung sa iba, at po sila pumunta sa amin na tumutulong po kami. Kung kailangan po nilang magturo kami, okay, willing po ako sa kanila magturo para sa nagiging salanta po sila, pwede po kaming tumulong sa kanila. Okay, Director Telma, baka may mga nakikinig sa atin na interesado na maging miyembro ng kanilang organisasyon, di ba? Open ba yung inyong organization para sa mga gustong maging miyembro, Norilyn? Ay, opo, ma'am. Ayun. Po kami, kung sino so, po. hindi kinakailangan na mga taga dyan lamang sa Albay? Hindi po, kahit saan po, pwede po kami tumanggap. Ayun. Interesado lang ako, ikaw, paano ka nag-umpisa dyan? Ay, nagsimula po ako, ma'am. Nagsimula po, evacuation center po kami. Oo. Nagsimula. Tapos po, nung as in 1 year na po, nawala na si Norilyn. ay, ma'am, sorry. Kasi po, ma'am, nung simula po kami is 1 year. Tapos
nagtayo po akong isang organization. Sabi po, willing kayo na magtrabaho tayo dito at tutulong ako sa inyo. So, nung inumpisahan mo ito, ilan lamang kayo? Kaunti lang po kami, ma'am. Siguro po nasa 25% lang po. 25, tapos ngayon, 75 na kayo. Opo. Wow! So, ang dami na. Lumaki na, no? Opo. Okay. At para sa 2014, ano naman ang inyong mga proyekto o hinaharap? Ay, madami po. Kasi ngayon, mga produkto po namin, sabi ko sa kanila, maghanap tayo ng local market kasi wala po kasi kami, ma'am, local market. Puro for export. Ang gusto ko po yung may local market kami kasi po yung ibang items namin nandoon lang po, wala po kaming local market. Oo. Namin sa kanila na may isang bukluran sa kabuhayan na pwede po rin kaming mag-local market. Ayun. Napakaganda. Okay, so anong maibibigay mo na tip doon sa ating mga kababayan na walang trabaho at saka naghahanap ng mapagkukuhanan ng extra income? Ang mensahe ko lang po sa kanila, kung naghahanap po sila ng ganitong wala silang extra income, malapit sa kanilang mga handicraft making para gumawa sila. Kasi may nagtuturo po naman sa kanila para madagdag po yun sa mayroon pong pangbaon sa mga anak nila. Kasi po, yung handicraft, madali lang naman pong gawin. Kung talaga pong tututukan po nila, pong madali po gawin. At talaga pong... Yung raw materials ninyo, hindi naman kayo nauubusan? Ay, hindi naman po. So, yung pagsali dito sa OKB, paano nakatulong to itong trade fair na OKB ng DTI? Ay, natulong po yung DTI sa OKB kasi po talaga pong naipakita namin na yung mga produkto ninyo. Mga produkto po namin talagang na-expose po dun sa OKB. Marami kayong naibenta? Opo. Naku, magkano? Baka nakikinig si BIR Commissioner Kim Enares, partner. Konti lang naman po. Konti lang. Oo. Hindi, di ba meron ngayon, partner, yung tinatawag na Bambi? Bambi? Oo, yung Micro-Enterprise Act. Barangay Micro-Enterprise Act na kung saan ang isang maliit na negosyo ay exempted sa pagbabayad ng buwis for the first 2 years yata kung hindi ako nagkakamali. Yes, may mga tax exemptions. Para matulungan silang umalagwa. Correct. Oo. So kayo ba ay nakapag-apply sa ganon, Norilyn? Isa ngayon po, nakapag-apply doon. Talaga pong simula po, talagang kinayod ko po itong umasenso po kami. Hindi pa po ako naka-expect. Okay, so yan ang isa sa mga paraan na tinutulungan ng ating pamahalaan ang ating mga maliliit na negosyante. So, good luck sa iyo, Norilyn, ha? At sana magtagal pa yung bukluran. Yung mga interesado na bumili sa inyong bukluran sa kabuhayan, saan kanila matatagpuan? Ito po kami, may contact number po kami, may email po kami, bukluran2007yahoo.com, at tumawag ng 0909-8830-330 po. Pwede po kayo tumawag sa amin at lalo na po sa dito. Madali po kami mahanap. Ayun. So, pakiulit mo yung iyong cellphone. 0909-8830-330. 0909-8830-330. Okay. So, thank you very much, Miss Norilyn Liagas, Presidente po ng Bukluran sa Kabuhayan. Partner! Siguro maliit lang naman yung puhunan ng kailangan para dito, no? Sa ganyang klase ng negosyo ni Miss Norilyn. Okay, mga magkano po ang kailangan? Ay,
kailangan po namin ngayon ng madaming puhunan kasi target po namin na kahit saan na trade po kami. Siguro po mga 100,000 para mag-click talaga po yung aking negosyo. 100,000 sa buong organization na po yun. Pero pag individual lang na mag-start ng business, mga magkano po abutin? Siguro po ma'am, mga 50,000 lang. 50? Opo. Okay. Dapat pag-ipunan ngayon pa lang doon sa mga interesado dyan sa ganyang klase ng negosyo. Maraming salamat, Miss Norilyn. Thank you po ma'am. Okay, good morning. Ayan, Director Telma, yung ganyang klase ng business talagang mabusisi, makutingting, di ba? Pero kung ikaw yung walang ginagawa, nakatunganga ka lang, di ba? Nasa bahay, nakaupo, nakatingin sa kisame, edi magkutingting ka na lang na magkutingting at nakakalaki ng tiyan yun pag walang ginagawa. Delikado yun. Anyway, partner, meron tayong good news muna dito sa ginagawang relief operations ng PAGCOR. Libo-libong pamilyang nasalanta ng bagyong Yolanda ang tatanggap ng tulong mula sa sinasagawa nilang relief operations. Ang PAGCOR at ang Bloomberry, operator ng Solaire, ay naglunsad ng itayo ang ating bayan relief operations. Sa kasalukuyan, libo-libong empleyado ng 3 kumpanya ang nagtutulong-tulungan sa pag-aayos ng 50,000 relief packs na isinasagawa sa basement ng Marriott Hotel sa Pasay City. At timba-timbang relief goods ang kanilang nire-repack na may lamang bigas, delata, toiletries, t-shirt at mga tsinelas. Ayun. So, ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Cristino Nagyat Jr., ang nasabing relief operations ay tulong ng buong Philippine gaming industry para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. At itong mga relief goods na dadalhin sa apektadong munisipalidad ng Eastern Samar, kabilang na ang Lawawan, Balanggiga, Giporlos, Kinaudan, Salcedo, Mercedes at Giwan. So, bukod sa relief operations partner, plano din ng PAGCOR, Travelers at Bloomberry na tumulong sa rehabilitasyon ng mga nasirang public schools sa Kabisayaan. At sinabi ni Chairman Nagyat na ang pagkakapit-bisig ng 3 kumpanya ay isang patunay na maging ang competitors ay maaring magkaisa at magtulungan para sa ikabubuti ng marami. So, yan ang good news ng PAGCOR, partner. Okay, mula sa PAGCOR, meron na tayong 25 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Samantala, Director Telma, magbabalik pa po itong programa, mga kaibigan. Bibigyan daan muna natin, Tita Litz, itong report. Papasukin natin itong pag-uulat ng ating Bayan Patrol 7. Bayan Patrol Report! Si Alvin Baltasar. Vin, magandang umaga. Please come in. Magandang umaga, kapatid na Tess. Binukod ng mga pinaghihinalaang miyembro ng NIRF na nasa ilalim ng pamumuno ni Commander Bravo, ang mismong head ng Pulis at Marawi Police, kaninang alas 12:10 na madaling araw. Nila ang big man ng abduction na si Police Superintendent Christopher Panatag na tinangayin ang may 4 miyembro ng NIRF. Napagyaman talaga ng grupo ng FSQ yung dalawang ilang na nakakulong doon sa nasabing police station. At magpapagda ngayon ay nasagawa na ang pursuit operation ng droga ng pulisya upang magdalik ito si Colonel Parapan yung pinagkita ng KMILN. Alvin Baltasar para sa PBS News, Radyo ng Bayan, Komunikado ka. Maraming salamat, Alvin Baltasar. 42 Prodeo et Patria. Ako po si Satchel Razon ng Lyceum of the Philippines, University, Manila. Manatiling tumutok sa Radyo ng Bayan 738 kHz sa inyong AM dial. Dahil dito sa Radyo ng Bayan, lahat ng mga nagbabagang balita ay dito nyo unang maririnig. At dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. It's back! Casino Filipinos 100 million peso cash or car raffle promo 3. Play games or buy tickets to watch our daily shows to earn your silver tickets for the weekly draws and gold tickets for the national draws. Win as much as 3 million pesos in the final raffle or drive home your dream car. For details, visit casinofilipino.ph. Look up Casino Filipino on Facebook and Twitter or call our hotlines 851-7690 or 852-7736. Promo period is from
from January 1 to December 17, 2013. It's back! Casino Filipinos 100 million peso cash or car raffle promo 3. Play games or buy tickets to watch our daily shows to earn your silver tickets for the weekly draws and gold tickets for the national draws. Win as much as 3 million pesos in the final raffle or drive home your dream car. For details, visit casinofilipino.ph. Look up Casino Filipino on Facebook and Twitter or call our hotlines 851-7690 or 852-7736. Promo period is from January 1 to December 17, 2013. Ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. 8:28 na po na umaga this time. Bigandaan natin balita mula sa radyo ng bayan, Naga. Magandang umaga, Naga. Magandang umaga rin sa inyong lahat. Camarines Sur, may pinakamataas na bilang ng nagpositibo sa HIV/AIDS sa Bicol Region. Sa isinagawang forum at PIA kahapon, ipinahayag ng officer in charge ng Camarines Sur Provincial Health Office na si Dr. Wilfredo Baniked na maliban sa 38 kaso ng HIV/AIDS na naitala simula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, ay may karagdagang 15 kaso simula Enero hanggang Oktubre. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang 3 na kailangan pa ang confirmation. Bagamat patuloy ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga pamamaraan upang makaiwas sa AIDS, sinabi ni Dr. Baniked na ang pinakamainam ay ang pagtuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak na lumaking may pagkatakot sa Diyos. Ang Pilipinas ay pampito ngayon sa buong mundo sa may pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso ng nagkakasakit ng AIDS sa pagkakaroon ng naitatalang 1 kaso bawat 3 oras, samantalang pababa naman ito sa iba pang panig ng daigdig. Ipinahayag naman ni Medical Technologist 2 Grace Guevara ng Naga City Health Office na karamihan sa mga nagpopositibo sa HIV ay mga kalalakihang nakikipag-sex sa kapwa lalaki at ang edad ay simula 22 hanggang 31 taong gulang. Mula sa DWRB Radyo ng Bayan Naga, ito si Jane Bitito para sa Radyo ng Bayan. Sa Naga City, konektado ka. Ang tipo kong negosyo. Okay, balik tayo sa usapang negosyo. Ako po si Tess Ramirez at syempre ang aking partner pa rin from DTI, si Director Telma Dumpit Murillo. Director Telma. Yes, thank you partner. At tuloy-tuloy na nga ang ating programa at ang susunod nating kakausapin. Dahil nga ito naman ay tawag dito, walang kuryente dyan sa mga apektadong lugar o 50% pa lang partner ang naibabalik ng kuryente, hindi ba? Pero may pangako ang Department of Energy. Oo, magandang pag-usapan, tuloy-tuloy. Yung ito bang alternative o renewable energy? Magandang timing ngayon, di ba? Eksakto yan. Kailangan natin. At isa pa, naku, magtataas na naman ang Meralco. Ano ba yan? Baka yan ang talagang ikagalit na ng mga tao, yung rates ng Meralco. So, kakausapin natin ngayon ang presidente at founder ng Philippine Solar Power Alliance. Walang iba kundi si Techi Capellan. Magandang umaga po. Good morning, Ms. Ramirez, at saka good morning sa lahat ng tagapakinig sa radyo. Opo. Good morning. Ito po si Thelma Murillo. Hi, Thelma. Hi, good morning. Yes. Sa'yo. Okay, when we say renewable energy, what does that include? Ang ibig sabihin kasi ng renewable energy, ito ay isang klase ng enerhiya na pwede mong ulit-ulitin. Ang ibig sabihin, katulad ng tubig, pagka ginamit mo ang daloy ng tubig sa batis, nagkakaroon ulit ng tubig kapag merong ulan. Kapag naman, biomass o galing sa mga pananim, ito ay pagkatapos ng isang harvest season, ay nakakakuha ka ulit ng materyales na pwede mo ulit gawin na kuryente. O kaya naman, hangin. Kapag dumaan ng isang hangin, magkakakuryente ka, hihintay mo ulit yung susunod na pagdating ng hangin. Sa araw naman, tuwing umaga, meron kang sinag ng araw. So, ang ibig sabihin ng renewable ay hindi siya nauubos. Hindi nauubos ang hangin, hindi nauubos ang ulan, hindi nauubos ang pananim, hindi nauubos ang araw. At kung naubos yung mga yan, ay siguro end of the world na, di ba? Yun yung ibig sabihin ng renewable energy. Oo. Palatawa si Techi. Palabiro.
Pero ikaw, ang iyo ay solar. Oo, ang So, araw. Sa araw. Oo. Yan yung enerhiya na nagmumula sa sinag ng araw. Minsan ang sinasabi nila, paano kapag makulimlim? Yun Paano kung merong umuulan? May solar pa ba? Ang kinukuha ng teknolohiya ng solar energy ay yung tinatawag nating ultraviolet rays. Di ba minsan sabi nga nila pagka nasa taas ka ng Alps o nasa taas ka ng bundok na may snow, minsan walang araw doon dahil makulimlim, di ba? Yes. Pero nakikita mo yung mga ibang tao, sunburn. So, yun ay nagpapatunay na kahit na wala kang liwanag na mula sa sinag ng araw, meron kang ultraviolet rays na kung tawagin natin. Nahirapan akong isalit doon sa Tagalog kasi medyo technical. Pero yun yung talagang pinagkukunan ng enerhiya ng solar technology. Yun. Yung ultraviolet rays na kinakapture ng tinatawag na solar panel. Isang material na galing sa semiconductor, silicon, na ginawa ng ating mga scientists upang makakapture ng solar rays at ma-convert ito sa enerhiya na nagmumula sa araw. Natural na paraan ng pagkakaroon ng elektrisidad, di ba? Mula sa araw. Kung tutuusin mo, partner, libre, no? Yung energy na nakukuha, yung UV from the sun. Pero bakit mahal, Techi, ang solar power? Kasi katulad din ng mga ibang klase ng enerhiya, kailangan meron kang isang makina na magko-convert ng enerhiya yon sa electricity. So, yun yung nagpapamahal sa kanya. At yung mahal siya, nung araw yun. Kasi alam mo nung araw, ang solar energy ginagamit lang sa katulad ng mga spaceship, ginagamit sa katulad ng mga submarine, yung mga pang-special. Pero habang tumatagal, yung mga scientists natin, nagka-develop na ng mga bagong teknolohiya na nagpamura ng materyales. Pangalawa, yung mga subsidios na ibinigay ng mga bansa, lalo-lalo na yung mga bansa na galing sa Paris, Italy, Spain, Portugal, yung mga merong mga araw, yung mga subsidio o mga suporta na binibigay nila para gumamit ng solar energy. Ito yung panahon na talagang gusto nilang bawasan ang ating paggamit ng coal o ng cooling, no? Dahil malakas ang pollution So, dun sa mga bansang Europang ito, minabuti nila na mag-renewable. Kaya, nagkaroon sila ng parang programa na hikayatin yung mga gumagawa ng elektrisidad na lumipat na sa renewable. So, nagbigay sila ng malaking suporta. Ayun. Ang suportang ito, nakapagpadami ng production. Ayun. Ng mga taga-DTI na pag dumadami ang materyales, bumababa ang presyo, di ba? Correct. Law of supply and demand. Yes, tama. Anyway, partner, Techi, pwede bang tawagan ka namin at parang mahina ang dating mo? And sa pagtawag namin na... Ito Pagtawag namin ulit, Ma'am Techi, pakilakas na lang po yung boses para hindi madaig nung bagging sound. Ayan, mas malakas kasi yung bagging sound. Okay, balikan natin maya-maya si Ma'am Techi. Meron na tayong 36 minutes, mga kaibigan. Makalipas po ang alas 8 ng umaga. At Ma'am Telma, balitaan niyo muna kami kasi maraming mga bumibili ngayon ng mga Christmas lights. Yes, of course. Yung Christmas lights, ang ating taon-taon na lang, ang ating paalala, ang bilhin po ninyo na Christmas lights, number 1, yung may ICC sticker. Pangalawa, pag yung inyo pong Christmas lights ay lampas na ng 3 taon, huwag na po ninyong gamitin dahil ang ano po nito, yung pinakakable na kung saan nakakabit ang mga kumukuti-kutitap, ano na po yan, yung marupok na. So, pag ginamit ninyo yun uli, ang tendency o malaki ang risk na mag-cause ito ng sunog. Ayun. Okay lang na gamitin yon sa susunod na taon kapag ginamit nyo this year, pero hindi dapat lalagpas ng 3 taon. Yes, oo. Kasi usually yan lang, nilang Christmas lights
yung buhay. Dahil, siyempre, lalo na kung mura, no? Ang ginagamit dyan, hindi masyadong pang matagalan. So, at saka mas maganda na ngayon, partner, yung sinasabi nila, yung LED. Nakita mo ba yon? Yes. Gagandang mga kulay. Pero importante pa itong pinag-uusapan natin ngayon, itong solar energy. At magandang kausap natin si Techi. Kasi, yung sa kanila, renewable. Diba? Ngayon, nauubos na paunti na ng paunti ang fossil fuel. So, dapat ito'y isang bagay na pinagtutuunan na talaga ng pansin. At para wag nang magalaw pa yung natitirang fossil fuel natin. Yun na nga. At saka diba, bawat household yata ngayon or karamihan sa mga tahanan ngayon gumagamit na ng solar panel na tinatawag, di ba, yung mga industriya lalo na pagnenegosyo. Ano kaya yung impact no doon sa electricity bill? Mamaya alamin natin yan, Director Telma at mga kaibigan, sa aming pagbabalik. Diyan lamang po kayo. It's back! Casino Filipinos 100 million peso cash or car raffle promo 3. Play games or buy tickets to watch our daily shows to earn your silver tickets for the weekly draws and gold tickets for the national draws. Win as much as 3 million pesos in the final raffle or drive home your dream car. For details, visit casinofilipino.ph. Look up Casino Filipino on Facebook and Twitter or call our hotlines 851-7690 or 852-7736. Promo period is from January 1 to December 17, 2013. Ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Hello mga kaibigan, ito si Janaya Dumantay, isang mabuting mag-aaral ng Lyceum of the Philippines University. Kayo ba ay masugid na tagapakinig ng DZRB Radyo ng Bayan, 738 kHz sa inyong radyo? Aba, kung hindi pa, kung ako sa inyo, aaraw-arawin ko na ang pakikinig dito. Dahil nararapat lamang na lagi kayong updated sa balita. Suwabeng-suwabe pa dito. Lilipat ka pa ba? Radyo ng Bayan na. Dito, laging konektado ka. Konektado pa rin kayo sa Radyo ng Bayan, 738 kHz at sa aming sister station DWBR, 104.3 MHz para po sa programang ito. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kay Director Thelma. Yes, balik tayo sa ating pakikipanayam kay Miss Techi, ang founder and president ng Philippine Solar Power Alliance. Okay, Techi, are you back? Yes, oo. Siguro mas malakas na ba boses ko? Yeah. Yes. Maganda na. Maganda okay. na. Rinig ka na. Okay, why did you decide to put together or organize the Philippine Solar Power Alliance? Alam mo kasi, nung ipinasa ng ating gobyerno yung tinatawag nating Renewable Energy Act, ito ay nagbunsod ng isang very favorable o magandang pagkakataon para itulak ang paggamit ng mga renewable energy. Napakaraming suporta at insentibo na ibinibigay ng ating gobyerno sa batas na ito. Kaya gustong naming
take advantage o ano talaga ito, no? Gamitin itong mga insentibo na ibinigay ng gobyerno para dumami ang gagamit ng enerhiya na nagmumula sa likas na yaman natin. So, isa yun sa nagtulak, no? Pangalawa, meron na tayong mga kasamang mga entrepreneur na nagsisimula ng solar. Alam mo, Telma, noong araw pa lang, ang ating gobyerno na ay tumutulong sa mga barangay na nasa malalayong lugar na binibigyan natin ng pailaw. Yes. Ang ginamit nila dyan ay solar. No? So marami na tayong mga tinatawag nating installer o tagakabit ng mga solar home systems na ating itinrain, no? Na ating pinag-aral upang magkabit ng mga ganitong klaseng teknolohiya. So, meron na tayong mga entrepreneur. Ibig sabihin may pagsisimulan itong ganitong klaseng pagkakataon. So, yung dalawang factor na to, no? Yung incentive at saka yung mga entrepreneur na nandiyan na ang talagang nagbunsod ng pagbubuo, no? Ng isang alyansa itong solar. Ma'am Techi, mga magkano po yung matitipid kapag may solar panel ang isang may-ari po ng industriya? Ang maganda yung tanong mo, no? Kasi ang natitipid mo ay magdidepend o magiging depende sa iyong laki ng bubong. Kasi alam mo tayo sa syudad, hindi naman tayo sa probinsya na marami tayong lupa. So ang pwede nating lang pagkabitan pagka nasa mga syudad tayo ay ang ating bubong. So ang tansya namin, ang isang bubong kayang maglagay ng mga 5 kilowatt. So pagka 5 kilowatt ang iyong inilagay sa iyong bubong, no? At may isang aircon ka, may refrigerator ka, meron kang stereo, may television ka, ang dami ng kuryente na pwede mong ibawas ay mga 30 to 40% ng iyong kuryente. Wow! Ang bagay yun. Magkano mo ba magpakabit? Pero dapat malaki rin ang bubong mo. Dapat malaki rin ang bubong mo. So, kung kalahati lang ang kahit sa bubong mo, 2.5, 20% lang. O kung magkano mo ba magpakabit? 10% lang. So, depende sa laki ng bubong mo kasi medyo ang footprint, ang tinatawag nating paglalagyan ng solar panel, ay nangangailangan ng spasyo. Magkano mo ba magpakabit ng solar panel? Ang magpakabit ng solar panel ay umaabot ngayon sa ang isang kilowatt, ang tawag natin kilowatt, ano? Ang isang kilowatt ay umaabot sa mga 150,000. 150,000? Isang kilowatt yan. Ngayon, ano ba matitipid niyan? Ang matitipid niyan ay hanggang mga 15% ng iyong kuryente. Ang isang panukala namin ng Philippine Solar Power Alliance ay sana tumulong ang ating pag-ibig. Kasi sa pag-ibig, meron tayong tinatawag na home improvement loan na hindi natin nagagamit agad-agad. So, kinusap namin dati ang pag-ibig at sabi namin, sana bigyan ng yung mga ordinaryo nating mga kababayan ng pagkakataon na gamitin yung pag-ibig home improvement, no? Para ubutang at bayaran yung mga solar. Bakit kamo pwede? Unang-una, ang buhay ng solar, 25 years. 25 years ang buhay ng isang solar system. No? Kaya pag in-spread mo ang 150,000, lumalabas 20,000 lang kada taon ang iyong babayaran. So, pagka 20,000 lang, ang lumalabas lang na amortisasyon mo, mga 700 pesos, 750 pesos. Oo nga, no? Ayun. So, kahit saan mo po ikabit yun, mapa sa opisina, mapa sa bahay, ganun din yung gasto sa abutin, 150,000? Yes. Oo. So, halimbawa, kung pumayag ang pag-ibig, at nagkaroon tayo ng isang programang ganyan, biruin mo, ang babayaran mo lang, buwan-buwan, ay 700 pesos. Naku, simula, maaring mahal yan, pero pag umaabot ka na ng 2 taon, mas mataas na ang kuryente mo. Kasi tumataas tayo, minimum 5% ng ating kuryente. Oo. No? So, ang tawag natin dyan ay payback period, kung tawagin namin sa industriya. Gaano ka ba kabilis
mo maibabawi ang iyong inutang. Kapag ka nagbinigyan tayo ng pautang ng Pag-ibig, mga 1 taon at kalahati, ang tawag natin yung savings mo is already paying for itself. Ayun, napakaganda niyan. Techi, kailangan ang pakikipag-ugnayan. Sige, kausapin natin ang Pag-ibig sa susunod at sabihin natin itong suggestion. Naku, pero siguro salamat. more important, kailangan ay magkaroon kayo ng information session. Ang mga kababayan natin. Oo. Okay. Well, papasalamat na muna tayo at kung meron kaming maitutulong dyan sa Alliance, ay huwag kayong mag-atubili. Tawagan lamang kami. O sige, maraming salamat, Telma, sa iyong pagbibigay ng pagkakataon sa amin na makapagpaliwanag sa inyong programa. At sana, po sa gustong makipag-ugnayan sa inyo, ano po ang telepono na pwede pong tawagan? Siguro ite-text namin sa inyo. Okay. Pero kami ay may website, phsolar.org. No? Yun ang namin, para makapunta sila, makatawag sila sa amin. Okay. So again, thank you very much, Techi Capellan, founder and president of the Philippine Solar Power Alliance. Maraming salamat din, Telma, at sa inyong mga listeners. Magandang umaga. Ayan. Kailangan pala nating mag-ipon muna ng 150,000, Ma'am Telma. Oy, partner, mura lang yun kung tutuusin mo gaano katagal mo magagamit. Di ba yung computation niya? Sa tulad niyo, mura yun. Sa mga tulad nyo, mura yun. Pero sa mga tulad namin, nako, ilang taon pa bago mamumutang nga ako sa Pag-ibig. Ano ka ba? Utang na tayong lahat. Oo. Break muna daw tayo. 49 minutes na po, makalipas ang 8:00. Ilan po muna mga mahalagang paalala. Ako po si Hanelet Cacho ng Lyceum of the Philippines University. Kayo'y nakikinig sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. Tutok na sa masayang samahan, makabuluhang kwentuhan at seryosong balitaan. Dito sa PBS, kaalaman mo'y lalawak at tiyak. Di ka maiiwanan. Tara na, lipat na sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Hello sa inyo mga kaberks, kapuso at kapamilya. Ito po si Svetlana Lizelle T. Garcia, mag-aaral ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. Kumpletong impormasyon at balita ba ang hanap nyo? Halina't makinig at pakinggan ang pinakamagagaling na tagapag-ulat ng PBS, Radyo ng Bayan 738 kHz, konektado ka. Hindi lang galing at tagapag-ulat ang hahangaan at susubaybayan nyo. Siguradong pati ang balitang kumpleto na ihahatid nila para sa inyo. Ano pang hinihintay nyo? Makikonektado na din kayo. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Sulyap-sulyap. Ayan, matapos ating sulyapan ang tungkol sa solar energy, lipat naman tayo sa kape. Ang ganda ng segue. May priority din kasi ang kape, partner. Oo. Kaya meron kaming industry cluster dyan sa coffee. At tsaka kailangan din natin ng kuryente dito, di ba, Ma'am Telma? Lalo yung mga merong coffee maker, di ba, sa paggawa ng kape, dapat merong kuryente. Kaya, kung walang doon, yung walang Meralco, yun yung mga off-grid na tinatawag, di ba? Hindi sila nakakabit. Mm-hmm. So, maganda tong solar. Yes. So, di bali, pag-uusapan uli natin yung solar na yan sa susunod pa. In the meantime, magkape muna tayo. Nasa linya na yata natin ang DTI CAR Regional Director at National Industry Cluster Coordinator for Coffee. Walang iba kundi si RD Mirna Pablo. Good morning, RD Mirna. Good morning, good morning. Kamusta po dyan sa Cordillera? Malamig na ba? Medyo malamig na po paghapon especially, kaya siguro nagkakasakit na kami dito dahil sa malamig na.
Oh. Ilang araw lang nakakaraan, umabot sa 14 degrees Celsius ang temperature. Yes, correct po. Yes. Hindi po ba apektado ang ating mga coffee plantations? Sa ngayon naman po hindi sa affected except yung mga vegetables na tinatanim dito sa Benguet. Yes. Okay. Anyway, recently we held the first Philippine Coffee Conference at more than 600, very good attendance from all over. Ano po ang mga initial feedback na nakuha po natin dito? Maganda po yung mga feedback natin from the participants. As you said, there were about 672 coffee stakeholders from all over the 14 regions, kasama po yung ARM. And we were able to bring together in just one forum mga bigwigs of the coffee industry, including Nestle, Philippine Coffee Alliance, Philippine Coffee Board, Rocky Mountain Coffee, and even Gloria Jeans. So, napakaganda po yung feedback. We were inspired because very satisfied yung mga participants because if there's one thing that we were able to achieve in that 2-day forum, it's the networking between and among the coffee growers with the coffee processors, and there were already negotiations as to how many kilograms coffee beans were to be purchased by the coffee pre-processors who are based in Manila. Okay. Sa ating pong roadmap, nasa na po tayo, ma'am? Sa anong mga milestone na ang ating na-achieve? Yes. Sa roadmap kasi, kailangan pa rin ang increase in coffee production. Yan yung isang area na opportunity for coffee. We still lack enough coffee for processing since we are still importing bulk of our coffee consumption from Indonesia and Vietnam. So, ang opportunity ngayon is more on coffee production, and the agriculture sector is looking at improving the productivity and the efficiency of planting coffee. Napakalaki na kasi ng demand ngayon for the establishment of coffee business. You would now see coffee businesses, coffee franchising, mushrooming in the different regions. So, yung sa roadmap natin, bumabalik pa rin tayo sa production part to make sure that we are able to produce what is needed para hindi na tayo mag-import. Oo. So, yun pala. Kulang na kulang ang supply. Napakalaki ng demand. So, on the part of the DTI, naku, inuubo ka, ma'am. Yes, correct. Inuubo po tayo ngayon. Oo. So, on the part of DTI, tayo ay tumutulong sa pamamagitan ng pamimigay ng shared service facilities. Ito yung mga equipment, hindi ba, para dun sa existing plantations. Nakailan na po tayo, ma'am? Dito sa buong Philippines, as the National Industry Coordinator, we were already able to have total 22 common service facilities on coffee amounting to 31 na shared service facilities amounting to 24.73 million. At of that, 22 out of 31 has been given to the Cordillera region kasi alam naman natin lahat ng provinces ng CAR are into coffee, yung 6 provinces. At ang kagandahan po nito, yung mga shared service facility natin, sila ngayon yung mag-improve sa quality ng coffee beans na pinuproduce ng mga farmers natin. So, it will now address partly yung nasa roadmap ng coffee na we have to improve the quality of coffee beans that is produced by the farmers to make sure that they can command a better price. And Ma'am Thelma and Director Mirna, sa laki nga po ng demand sa kape, ang napapansin ko may mga nagsasagawa ng repacking Tapos yung ibinabenta nila yung plastic, yung pinaglalagyan na walang pangalan. Safe po bang i-consume yung mga ganong klase ng kape? Hindi dapat. In fact, for Cordillera, wala pa ako nakitang nag-repack na walang pangalan kasi diba, kailangan kasi
as the buyer, you have the right to know kung ano yung binibili mo. So that would now include ano yung brand ng coffee na yan, ano yung contents ng coffee na yan. So hindi po dapat na repacking without the proper labeling ang coffee natin. So in Cordillera, as a matter of fact, we are doing a lot of improvement on the packaging and labeling of the coffee products here. So hindi rin dapat tangkilikan yung mga ganong klase ng kape na ibebenta sa atin. So dapat mag-ingat. Hindi dapat 'yan kasi for every item that we buy, diba, properly packed and properly labeled para makita ng consumer kung ano yung binibili niya, ano yung property ng binibili niya na yon. Not only for coffee but for other products for that matter. Okay, malamig na po ang simoy ng hangin ngayon pero kaya maraming nagkakape, di ba? Yan po bang presyo ng kape ngayon ay tataas pa? Pag malaki ang demand ng coffee, the tendency is tataas ang presyo. For now kasi, di ba meron tayong production gap, 40,000 metric tons green coffee beans or 40 million kilograms. So kung masusustain sana yung production natin, ma-stabilize ang supply, then the price would also be stable. But since malaki talaga yung gap natin, yun ngayon ang dapat i-address natin to make sure that we will have adequate more stable supply. price for the coffee. Ano ko, bukod pala sa kuryente, kasama tataas ang price, yung presyo ng kape. Okay. Anyways, papakawalan na natin si RD at kawawa naman, ang kanyang boses ay talaga namang hindi na maipinta. Mag-rest na kayo, ma'am. Thank you very much, RD Mirna, and please update us from time to time. Salamat. Matama talagang pakiramdam po. Oo. Po. Sige po. Thank you. Have a nice weekend, RD Mirna. Pablo, DTI Car Regional Director. Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Paalam na tayo, Director Thelma. Oo, babatiin ko lang isang masugid nating taga-subaybay, Brenda Mamuyak from Agoo, La Union. Narinig pala tayo dyan tuwing umaga. So, partner, papaalam na tayo. Maraming salamat as usual sa ating mga suking taga-subaybay. Huwag po kayong mawawala. Next week, magkarinigan po ulit tayo. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, partner. Okay, bye. Thank you, Director Thelma. Ako po naman si Tess Ramirez. Maraming salamat din sa lahat na aming mga nakaagapay, kay Miss Marjorie Posas, kay Miss Marela Jem Castro, at sa aming technical engineer, Engineer Lita de los Santos at June Paladan. Until next Friday, have a nice weekend mga kaibigan. Tumpak na oras sa hudyat, 9:00 ng umaga.